meron talagang, I think, hinihintay na aksyon mula sa Malacanang para managot o papanagutin yung mga kasabwat at o nagpabaya dito. Dahil reputasyon ng Pilipinas ang nakataya dito. Ang dami na pong nailabas na issue kaugnay ng POGO at krimen nito ng Senate Committee on Women sa 4 na taong investigasyon namin mula POGO-related prostitution hanggang illegal recruitment and detention, yung mahabang panahon ng pagbunyag tungkol sa Pastilla scam sa ating Bureau of Immigration. And kung totoo man, no, na labas-masok siya dito, nakatakas siya noon, pero pabalik-balik pa rin dito, all the more, maitatanong, paano nangyayari yun? Isang tao na wanted ng Senate on the strength of our warrant of arrest, makakaalis lamang at makakabalik kung kailan niya gusto. Those are possible issuances of the Interpol. Nababanggit din iyon kaugnay halimbawa ng sitwasyon ni Apollo Kibuloy, na kapag naisama siya sa red list ng Interpol, hindi lamang ang Philippine law enforcement authorities, hindi lamang posible ang law enforcement authorities ng US kung mahinog yung 4 na kaso laban sa kanya sa US, pero ang mas marami pang law enforcement authorities ng iba't ibang mga bansa na lumalahok sa Interpol para ipamudmod yung mga kopya ng isang kaibigan dun sa 1 milyong mga bata. At siya pa yung nagbanggit na yung mga batang yun ay may magulang, yung mga magulang yun ay boboto. Hindi naman ako nag-interpolate ng budget ng COMELEC, budget ng OVP, yung ini-interpolate ko kahapon sa hearing. So, bakit siya nagbabanggit ng boboto? Yan ba ay nasa mandate ng OVP? Our guest for today is the Chairman of Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, the Deputy Minority Leader, Risa Hontiveros. Hi, ma'am. Magandang umaga. Magandang umaga po. Or tanghali. Tama. Magandang tanghali. Miss Sally at mga kasama sa Senate Media. Ma'am, do you have any opening statement o Q&A na agad tayo? Pwedeng Q&A na po agad. Ma'am, una muna dito sa nangyari na paglabas ng bansa ni Alice Guo, immediately ang Malacanang iniutos na ni Executive Secretary yung pagkansela ng pasaporte nitong si Alice Guo. So, any comment on that? Kasi ang inutusan ho DFA at the Department of Justice to cancel the passport of Alice Guo. Wini-welcome ko po talaga yung pag-uutos ng ES on behalf sa Presidente, sa DFA, na kanselahin na nga ang pasaporte ni Guo Huaping o Mayor Alice Guo. At sana masunod yung utos na iyan sa lalong madaling panahon. Hindi naman po nagpapahuli ang DFA, and I have information from them that in fact, yung Philippine passports ni na Guo Huaping o Alice Leal Guo, kasama na nina Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo at Catherine Cassandra Leong ay in fact nireport na nila sa Philippine Center for Transnational Crime, Interpol, para sa appropriate action nila. So itinaas na rin po hanggang sa level ng Interpol. At the same time, ang DFA ay kaagad sumulat sa BI at saka sa NBI noong pang June 26 nitong taon at muli noong July 9 nakaraang buwan para i-establish na minisdeclare ni Mayor Alice Guo ang kanyang identity at citizenship sa kanyang passport applications at kasunod din po ng mga pagdinig ng aming komite at ni-request na i-cross-match yung biometric records ni Mayor Alice Guo na nahahanap sa database ng DFA vis-a-vis yung records nung kanilang mga database ng BI, database ng NBI, upang magamit ito ng DFA bilang ebidensya para i-establish yung fraudulent identity. And last but not the least, kaugnay niyang very welcome na utos ng Office of the ES sa DFA, ang DFA OCA, yung isang opisina nila, Office of Consular Affairs, ay gumawa ng isang precautionary measure na isama sina Mayor Alice Guo at kanyang pamilya sa passports watchlist database. Anong epekto ng pagsama ng kanilang mga passport sa database na ito? Ito'y upang mapigilan yung pag-issue ng bagong passport
kay Mayor Alice Guo o Guo Huaping at sa kanyang mga family members. So muli, wini-welcome ko talaga yung aksyon ng Office of the ES at wini-welcome din at ina-appreciate itong mga dati na at kasalukuyang aksyon ng DFA. So ma'am, may hirapan na si Alice Guo at ang kanyang pamilya doon sa kanilang paglipat-lipat. Considering na itinaas na nga sa Interpol, tapos inilagay na yung sa passport database ng DFA. So ano yung implication pa noon, ma'am? At least ang implication niyan ay hindi lang mahihirapan kundi totally mapipigilan na magamit pa yung Philippine passports nila. Pati ni Guo Huaping, lalo na't hindi naman siya Filipino citizen at walang K, humawak at gumamit ng Philippine passport, hindi na nila magagamit ito upang maglabas-masok. Hindi lang pala dito sa Pilipinas, pero sa iba pang mga bansa dito sa ASEAN region. Pero may Chinese passport si Alice Guo. Pwede niyo yung gamitin pagpunta ng iba pang bansa sa atin? Chine-check pa po namin kung valid pa yung Chinese passport ni Guo Huaping, pero kahit ito ay valid pa at may mga impormasyon na paso na ito, expired na ito, so lalong mahihirapang kumilos at dahil ngayon pa lamang ay tumatanggap na ng mga helpful information mula sa kanilang counterparts ang iba't ibang Philippine law enforcement authorities, dapat sa ganyang paraan din sisikip ang espasyo na patuloy na lamang at habang panahong makatakas si Guo Huaping sa Senate warrant of arrest at sa iba pang instruments na in-issue o maari pang i-issue ng mga Philippine authorities. Ma'am, aside dun sa pagkansila ng pasaporte, sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, heads will roll. Any comment on that, ma'am? Well, that's to be expected. Dapat lang marinig natin yan sa Chief Executive kung may mga executive agencies na nagpabaya o worse, kung kasabwat dito sa pagpapatakas o pagtakas kay Mayor Alice Guo o Guo Huaping. Dapat lang may managot. That's the principle of transparency and accountability. So ma'am, yung ipapatawag niyong hearing, makatutulong yan para ma-identify sino yung mga government officials or personnel na dapat na masibak sa trabaho? Yes, yan po ang pinaka-iimbestigahan at aalamin ng committee hearing na bunga ng pag-raise ko ng question of privilege at yung manifestation kong iyon ay ni-refer sa Senate Committee on Justice and Human Rights. So nakasulat na ang chair nito na si Minority Leader Coco Pimentel sa Majority Leader na siya ay magbubuo ng isang subcommittee ng Committee on Justice na ako po yung i-assign niya na manguna dyan para imbestigahan lahat ng mga issue, lalong-lalo na yung tanong na iyan, paano at bakit at sino ang mga kasabwat o pabaya sa pagtakas ni Alice Guo. Ma'am, kailan yung hearing at sino yung mga ipapatawag po ninyo? Magkakaroon na po ng hearing sa susunod na linggo, araw ng umaga ng Martes, August 27. So Martes, August 27 sa umaga at kinukumpleto na namin ngayon yung mga resource persons, lahat ng naging laman ng mga balita these past couple of days upang mag-shed ng light mula sa panig ng mga abogado at iba pang named persons dito sa pagtakas ni Guo Huaping sa Pilipinas. Yung kanyang abogado, ma'am, sinasabi pa rin, naniniwala sila na nandito pa rin sa Pilipinas si Alice Guo dahil yung nagnotaryo, sinabi niya, kita niya, kailan ba yun? August 14? Oo, nakita daw niya sakay ng isang sasakyan, hindi daw bumaba ng sasakyan. So, ano po ba ito? Sabi nila naniniwala sila na nandito pa si Guo Huaping. Unfortunately, sa kasong ito na ang dami ng controverting pieces of evidence o information man lamang, hindi lamang mula sa mga otoridad dito sa Pilipinas, pero sa mga counterparts ng ating mga otoridad o mga resource persons mula sa ibang bansa. Unfortunately, ang belief na iyan ay kailangang patunayan ng physical presence ni Guo Huaping. Sabi naman ng isang abogado, nakita niya si Guo Huaping sa kanyang sasakyan
Again, tatanungin na lang siguro namin dun sa abogadong iyon, paano niya mapapatunayan na yun talaga si Guo Huaping. And kung totoo man, no, na labas-masok siya dito, nakatakas siya noon, pero pabalik-balik pa rin dito, all the more, maitatanong, paano nangyayari yun? Isang tao na wanted ng Senate on the strength of our warrant of arrest, makakaalis lamang at makakabalik kung kailan niya gusto. Hindi yan acceptable dito sa atin. At mukhang naging concern na rin ng mga authorities at ibang concerned parties sa ibang mga bansa sa ating rehiyon. Ma'am, do you think wala talagang alam yung abogado na kung lumabas na ng bansa nga si Alice Guo? Or pinagtatakpan lang siya? Mataas ang tiwala ko sa mga abogado, kaya itatanong namin sa kanila, ano ba talaga ang totoong alam nila? Before Macon, ma'am, ang Pangulo, dahil di ba parang nagdulot daw ito ng kahihiyan internationally na ang isang wanted na tao ay nakalabas ng Pilipinas. So dapat talaga na may ipakita lang yung Malacanang na aksyon na gagawin, yung may dapat panagutin talaga ang Malacanang dito. Meron talagang, I think, hinihintay na aksyon mula sa Malacanang para managot o papanagutin yung mga kasabwat at o nagpabaya dito. Dahil reputasyon ng Pilipinas ang nakataya dito. Ang dami na pong nailabas na issue kaugnay ng POGO at krimen nito ng Senate Committee on Women sa 4 na taong investigasyon namin mula POGO-related prostitution hanggang illegal recruitment and detention, yung mahabang panahon ng pagbunyag tungkol sa pastilla scam sa ating Bureau of Immigration. At ngayon, itong human trafficking, cyber scamming, money laundering, unsettled issue ng espionage, pagkasangkapan ng ating mismong citizenship at mga identification documents. Ano pa bang hinihintay natin para sabihin, enough is enough? Sobra ng pinahihiya ang Pilipinas sa ating mga sarili bilang mamamayan at ngayon pati sa ibang mga bansa. I think kahit si Presidente ay hindi na niya pwedeng tiisin ang ganitong sitwasyon. Kasi dagdag kahihiyan, ma'am, kung walang mananagot dito. At least sinabi na nila na heads will roll, so let's see. Dapat talaga, ang dapat managot ay managot. Okay, Macon, Amor, and then Marlon, and then Vec. Ma'am, aside from the Senate conducting an investigation to determine liability, so may efforts ba to help the concerned government agencies para ibalik siya rito sa Philippines? Actually po, at nabanggit ko rin ito sa question of privilege ko noong Lunes, ang attitude ko kasi ay ang aming mga investigasyon ay in aid of legislation at talagang policy-centered, policy-based. So, lalo na nung binan ni Presidente, totally ang mga POGO, pina-wind down sila hanggang December 31, dapat magkakaroon ng just transition para sa mga Pilipinong empleyado o kaya't naghanap buhay sa mga POGO. Nagsimulang mamuo yung pakiramdam ko na okay, our task is winding down here also. Nag-e-end ito as far as POGOs are concerned. And panahon na para ang law enforcement talaga ang mag-take ng reins dito. Ang problema, kung ang law enforcement pa ba ay kailangang investigahan? Kasi ang tanong ay, did they drop the ball? May mga kasabwat nga ba dito? So, teka, I lost my train. Yung kung may babalik pa. So, kaya ngayon, yung expectation ay sa mga law enforcement agencies natin, lalo na't kung nakatatanggap na sila ng impormasyon o magbubuo sila ng active coordination sa mga counterparts nila sa ibang mga bansa, basta't yung initial objective stands, kailangan mapaharap si Guo Huaping dito sa Senate Committee at sa anumang korte na habang nahihinog yung mga kasong inihahain laban sa kanila, ay maaring mamuo kung may magkaroon ng warrant para sa kanya mula din sa ating mga korte. Ma'am, do you personally believe na there was a concerted effort for the escape of Guo?
Hindi ko pa alam kung may concerted effort at ganong kalawak ito posible. Yan ang magiging investigasyon namin ng Senate Committee on Justice Subcommittee sa Martes. Pero klaro tingin ko na imposibleng nakaalis siya, nakatakas siya, na walang ni isang tumulong sa kanya na dapat sa halip ay pinigilan yung pag-alis niya. Or at the very least, dahil nasa ILBO na siya noon, Immigration Lookout Bulletin Order, na nag-inform sa ating mga law enforcement authorities na siya ay paalis. Kasi bakit walang official record ng kanyang pag-alis? Buti pa ang Malaysia, may record na siya ay dumating doon. Pero ang tanong natin, paano siya nakaalis dito? Kaso nabawasan ko na to. Paano ka na iba? Okay, Amor. Hi ma'am, good morning po. Yan. Ay. Ma'am, clarify lang po on dun sa sinabi po nyo na itinaas na po sa level ng Interpol. Ano po yung naging process nun and ano po yung hinihintay nating action from the Interpol? Okay. So batay sa information ko mula sa DFA, the Philippine passports of the aforementioned individuals, sina Guo Huaping, ang mga kapatid niyang sina Sheila at Wesley Leal Guo, at si Catherine Cassandra Leong, the Philippine passports of the aforementioned individuals have also been reported to the Philippine Center for Transnational Crime, Interpol, for their appropriate action. Ibig sabihin, dahil officially ni-notify na ng DFA ang Interpol and particularly yung Philippine component nila na Philippine Center for Transnational Crime, ay pwede nang i-determine ng Interpol ano yung mga appropriate actions that they can take. At pumasok na rin ito sa atensyon nila bilang kaugnay ng issue ng transnational crime. So malinaw na ito, ang pagkatao ni Guo Huaping at yung tatlo pa ay of interest sa kanila, sa Interpol, dahil kasabwat sila o iniimbestiga sila at subject yung isa sa kanila ng warrant of arrest ng Senate in relation to transnational crimes in relation to POGOs in the Philippines. So ma'am, tama po ba it's either blue or red notice? Yun po yung iniintay natin? That those are possible issuances of the Interpol. Nababanggit din iyon kaugnay halimbawa ng sitwasyon ni Apollo Kibuloy na kapag naisama siya sa red list ng Interpol, hindi lamang ang Philippine law enforcement authorities, hindi lamang posible ang law enforcement authorities ng US kung mahinog yung apat na kaso laban sa kanya sa US, pero ang mas marami pang law enforcement authorities ng iba't ibang mga bansa na lumalahok sa Interpol. So can we say naliliit na yung mundo na gagalawan ni Alice Guo at ng pamilya niya? Nagsisimula ng lumiit talaga ang ginagalawan ni Guo Huaping at ng pamilya niya dahil hindi lamang Philippine government pero Interpol, ang isang international agency, ay may official na pagpapansin na sa kanila. Sorry ma'am, do we know kung kailan po na-report sa Interpol? I can get back to you on that kung kailan ni-report dito sa Interpol yung tungkol sa Philippine passports nitong mga ito. Pero pinigay sa akin yung information na yan pursuant din sa directive ng ES dated 20th August. Pero alamin ko po, posibleng mas maaga pa nilang ni-notify ang Interpol. Okay, Marlon. And then Vec. Ma'am, dito sa pagtakas ni Alice Guo, should this warrant the resignation of the BI commissioner or yung mga hierarchy ng BI? Pwede naming itanong yan at i-consider kapag tapos yung hearing nung Senate Committee on Justice Subcommittee. Klaro naman yung mga ahensya na iimbitahin namin at tatanungin sa hearing na iyon at kasama na po yung Bureau of Immigration. How do you compare this dun sa Pastillas incident, yung scam na nangyari? Well, magkakaugnay yung dalawang insidenteng ito dahil nasa 4 na taong trajectory ng pag-imbestiga ng Senate Committee on Women laban sa mga POGOs. And maalala nyo, we spent many months, about a year, sa pag-imbestiga lamang dyan sa Pastillas scam. At nung lumitaw naman itong ugly head ng human trafficking, ulit kaugnay ng
mga pogo, hindi kakaunti ang nagtanong, nabuwag na ba talaga yung sistema na ginamit para sa pastilla scam noon? Naputol na ba talaga yung revenue stream na iyon? Or nagmorph lang siya para manatiling bahagi nitong iniimbestiga ngayong mga human trafficking at iba pa sa mga pogo hubs na ito, kaugnay ng mga personalidad tulad ni Guo Huaping. So ito ay aalamin din po namin sa pagdinig, pero sentro muna dito sa pagtakas niya sa Pilipinas. Sen, hindi ba mas malala to kasi alam naman nila obviously na napakalaking storya nito, ang dami naghahanap kay Alice Go, and then meron silang natapang nila para paalisin ng bansa si Alice. Mukhang matapang talaga, first of all, si Guo Huaping at yung mga kasama niya. Ang lakas ng loob, lumabas dito, pumunta sa ganito't ganyang bansa, reportedly, at least yung isa bumalik daw dito, ayon daw sa kanyang abogado. So, hindi mahihina ang mga loob. At kung ganon, kung mayroong mga kasabwat sila sa loob ng anumang Philippine government agency natin, malakas din ang loob. So, kailangan ipakita na no one is above the law. Nino man sa aming nagtatrabaho sa gobyerno, kahit alingmang ahensya sa gobyerno, bound by laws, not just to follow but to uphold the law. At kapag lumabas sa investigasyon namin na meron sa kanila na nagpabaya at worse, naging kasabwat, hindi kami mangingiming i-communicate yan very, very strongly sa executive at sa publiko rin. Ma'am, ano kayong posibleng dahilan? Bakit ganun kalakas ang loob? Kung sino man yung nakipagsabuatan, na alam naman niyang napaka-controversial ni Alice Guo, pero bakit kaya ang lakas ng loob niya para tulungan na makatakas si Guo? Siguro isang patunay din yan na kung nag-cost-benefit analysis sila, syempre, business na usapin ito sa kanila, talagang napapatunayan na talagang dapat i-ban yung mga pogo na yan. Dahil sa kabila ng posibleng criminal liabilities nila sa panig ni na Guo Huaping at pati administrative liabilities, bukod sa criminal liabilities sa panig ni numang government person na kasabwat nila, mukhang yung benefits sa loob ng mahabang panahon ay malaki talaga. Nakita pa lamang natin dun sa magnitude ng assets ni Guo Huaping na pinrease ng AMLAC. Kita natin yung mukhang laki ng pera na dumadaloy sa buong pogo industry na ito sa loob ng nakaraang mga taon. So siguro yan, no? Yung abuse of power, yung pag-infiltrate ng mga centers or agencies of power dahil may kaugnay na malaking pera din yun. Okay, Beck. Good morning po. Ma'am, sa info niyo po, nasa na po si Mayor Go? Sa latest? Meron nga kaming information na patuloy na bine-verify, pero pwede na namin itanong sa hearing sa Martes na mula dito sa Pilipinas, nakarating siya ng Malaysia, pumuntang Singapore, at yung pinakabagong information ay nandoon na daw sa Indonesia. Kasi ma'am, meron ding sinasabi ang PAOK kahapon na from Philippines, Indonesia muna, and then Malaysia, tapos Singapore, and then Indonesia. Okay. Ganun din po ba ang nakuha po ninyo? Very possible. So, yung pinipiece together na puzzle o na parang dotted line ng the travels of Ms. Guo Huaping ay talagang mukhang naglalabas-masok sa iba't ibang bansa dito sa Pilipinas. Meron siyang path na gawin yun, meron siyang paraan na gawin yun, at malakas ang loob niya gawin yun. Bakit kaya? And then ma'am, for soundbite lang, you said pwede pong mag-issue ng blue or red notice ang Interpol. Ano po effect nito? So, they will be arresting her and bringing her back to the Philippines. Ano pong mangyayari? Yung blue or red notice ng Interpol, mas magandang sa kanila nyo itanong para kompleto at tama yung description niyan. Pero kaugnay ng Apollo Kibuloy,
ilang beses ko na ring nasabi naman na kapag naisama siya sa red list ng Interpol, then lahat ng mga law enforcement agencies na miyembro ng Interpol at kumikilos sa loob ng Interpol sa iba't ibang bansa ng ating mundo ay maaring humabol na rin sa kanya. So yan din ang kailangang isipin sa panig ni Guo Huaping. And then, ma'am, bali, Subcommittee on Justice na po yung 27. Yung po Yes. bang hearings ng Committee on Women, magpapatuloy pa rin on Yes, Virgo? magpapatuloy pa rin po kami. May ilan pa po kaming mga pagdinig na pinaplano on this day, posibleng mga 2 o 3 pang hearing para mag-imbita pa ng ilang mga resource persons na hindi pa humaharap at sumasagot ng kumpleto sa amin. At para din na tignan namin kung mas makumpleto pa ang nabitin na mahabang investigasyon din ng Senate Blue Ribbon Committee noon tungkol sa Pharmaly. Dahil yung cast of characters na lumitaw na doon ay isa-isang lumilitaw na rin dito sa investigasyon ng Senate Committee on Women laban naman sa POGO. Ma'am, last, ano po yung magiging difference ng hearing ng justice sa women po in relation to Mayor Alice Go? Ang difference pero ang very clear connection ay yung investigasyon ng Senate Committee on Justice Subcommittee ay magfo-focus talaga dito sa urgent matter ng paano nakatakas si Guo Huaping sa Pilipinas. And magiging material din yan para sa pagpapatuloy ng investigasyon at pagkompleto ng investigasyon ng Senate Committee on Women. Okay, before Jan and Ma'am, kung sakaling hindi na talaga mapaharap si Alice Guo doon sa hearing ng Committee on Women, makakabuo na kayo ng committee report, ma'am? Haharap siya. Pero even bago siya humarap, ay makakabuo na kami ng malaman na committee report, ng 4 na taong worth ng mga findings at recommendations in aid of legislation. And in those 4 years, naging useful na rin at helpful sa mga parallel investigation at disciplinary action ng mga executive agencies na over the years din ay nagsimulang at hanggang ngayon talagang tumutulong sa Senate Committee on Women laban sa POGO. So ma'am, umaasa pa rin kayo na mapapaharap si Alice Guo? Umaasa ako dahil bilib talaga kaming lahat sa bisa ng Senate warrant of arrest. Bilib din kami na kahit ngayon ay masyadong natatanong yung ating mga law enforcement and executive agencies na dapat at meron pa silang magagawa para madala sa hustisya itong sina Guo Huaping at mabigyan ng hustisya, kahit kapirasong hustisya, yung dumaming mga victim survivors ng POGO dito sa ating bansa. Okay, Jan, Mav, and then Camille. Ma'am, meron na kayong info about kung saan siya nagpunta? How about yung talagang origin niya po dito sa Pilipinas? Kasi may sinasabi, backdoor daw. Meron po. Yan ang gap na bubuin namin, gusto namin punuin even in the Tuesday hearing. Kasi bakit yun pa yung blind spot, di ba? Saan bang back door or front door ba siya lumabas? South of Manila ba? North of Manila ba siya lumabas? Chartered flight ba talaga yan? Bakit eskapo sa pansin ng BI kahit nasa ILBO na siya, yung Immigration Lookout Bulletin Order na mismong issued ng BI, bakit walang abiso sa ating mga authorities at nakarating siya sa Malaysia na dun alam nila. Pero ma'am, confirm na airport or seaport po dito sa Pilipinas? Hindi rin alam. Yan ang aalamin namin. Was it a seaport or an airport or both of the above? Naalamin po namin. May patanong lang, may nagsabi na usap-usapan si Guo daw nagbigay ng info sa inyo kasi bakit daw ikaw unang nakaalam? Hindi kami friends. Kaya hindi kayo friends? Hindi kami friends din eh. Kaya hindi siya ang nagbigay ng information sa akin. Gaya ng nabanggit ko kanina, ako po ay sumulat naman talaga sa NBI noon para humingi ng update sa kanilang manhunt kay Guo Huaping. At nung makatanggap ng unverified pa na information, pero mula mismo sa NBI, kinorroborate po namin iyon. At nagawa naman po mula sa iba pang mga sources sa ibang mga bansa, kasama nga ang Malaysia, Singapore at pati China. And then, in the meantime, na-corroborate na rin ng Bureau of Immigration. Okay, Mav.
Hi, ma'am. Ma'am, kasi po ngayon, di ba, frozen yung mga assets ni Mayor Go, but it would take a lot of money para makalabas ng Pilipinas. Do you think there are people abroad helping her, like in foreigners or foreign criminal syndicates po? Baka meron siyang ding assets on hand bukod sa na-freeze na ng AMLAC at baka hindi lang dito sa Pilipinas. Kasi bakit kaya siya naglalakbay-lakbay sa iba't ibang mga bansa? So, yan ang isang katanungan sa isip namin. Tapos, ma'am, marami lang po kasing nagko-comment online ng mga Pilipino na pag ordinary Filipino, pahirapan makalabas ng immigration. Any comment lang po? Yes. Talagang nakakaputok ng butsi sa mga Pilipino. Di ba? Hirap na hirap pumila sa immigration counter. There was a time, may bangungot pa na hinahanapan ng diploma o yearbook. May iba tuloy nagbihis na ng toga para lang humarap sa Bureau of Immigration. Tapos itong si Guo Huaping, subject nga ng Senate warrant of arrest, nasa Ilbo nga. Ilbo ng Bureau of Immigration mismo na dadaan ng dapat mga counters. Akala mo, ginagawang express lane ang Bureau of Immigration ng ating bansa. Masyado namang feeling, di ba? So, kailangan mapatigil talaga natin yan. Ayusin, pagandahin ang serbisyo ng bawat ahensya ng gobyerno sa ating mga mamamayan at wag payagan ng mga dayuhan, lalo na't yung mga under investigation para sa krimen, laban din sa mga Pilipino, subject sa mga katulad ng Ilbo, ng mismong border authorities natin na parang nakakalampas lang nang walang pumapansin sa kanila. So ma'am, indication ba yon na mataas na opisyal at hindi ordinaryong empleyado yung involved, considering na nakalabas siya na walang record kung chartered flight, kung barko ang sinakyan? Ibig sabihin ba nun, kaya malinis kung paano siya nakalabas ng bansa? Yan ang aalamin namin. Dahil in the spirit of yung sinabi nga ni Presidente, ng Justice Secretary, na may mananagot at dapat lang. Okay, Camille. Senator, na-mention po ni Senator Tulfo na yung possibility na dumaan daw, gumamit ng mga private plane and dumaan doon sa mga usually ginagamit ng BIP. Anong measure po ang pwede nating gawin? Kasi if this is happening, na pwedeng makalabas-masok yung kagaya ni na Alice Guo and possible po pati si Pastor Kibuloy. Ito pong mga private plane na to na ginagamit, ano po ang measure na dapat gawin natin para makontrol? Ang BI na mismo ang nagbigay ng ganyang solusyon even in the past years, kahit sa mga budget hearings, na dapat talaga lahat ng ports of exit at entry ng ating bansa ay malagyan ng BI personnel. Ano po? Kasi kahit naman chartered flights ay dapat dumadaan pa rin sa BI yung mga pasahero niya. Dumadaan pa rin sa pansin ng CAAP at ng iba pa nating regulatory and law enforcement agency. So, walang excuses kahit pa tayo archipelago. I mean, hello, ang Indonesia, mas maraming isla pa kaysa sa atin. 11,000 sa ating 7,000. Pero sila, nakakapagpansin din at nagsisimulang nakapagbibigay din ng impormasyon sa mga counterparts o ibang concerned parties dito sa Pilipinas tungkol sa taong ito na pinaghahabol at pinaghahanap ng ating mga otoridad. Okay, follow up bago tayo mag-other issue, si Macon and then Vec. Ay, si Cecil. Cecil muna. So, ma'am, you mentioned kanina yung cost-benefit. Parang kahit pa paano, kahit matanggal sa trabaho, yung kung sino man yung tumulong, millions naman yung pinag-uusapan natin. So, di ba, parang mataas yung benefit kaysa sa cost. But ano yung papaalala natin dito sa mga government officials na nababayaran ng mga ganitong illegal? Well, kung dahil sa itong sumabog na pagtakas pala ni Guo Huaping ay may mga matanggal sa trabaho, hindi sila matatanggal lamang sa trabaho na ganun-ganun lang free pass. Masasubject sila sa administrative at posibleng criminal cases. So, yun naman ang matagal nating alam na deterrent talaga sa anumang krimen, whether private citizen ang gumawa o lalo na kaming mga nagtatrabaho sa gobyerno, yung kasiguraduhan na ia-apply ang batas, no, na maiimbestiga, pag na-convict, masesentensyahan at talagang mapaparusahan. Yan ang isang
isa sa ilan lamang na paraan na mapatigil talaga natin ang anumang mapag-alaman at mapatunayan naming kapabayaan o worse, pakikipagsabwatan. And then, ma'am, sabi natin, NBI yung nag-inform sa'yo about yung pag-alis yung pag-escape ni Alice Guo. Nag-update na ba sila doon sa progress ng investigation nila? Well, I'm sure mula nung niraise ko yung question of privilege nung Lunes at nararamdaman naman natin sa mga anunsyo ng ating iba't ibang agencies ay lalo nilang ina-accelerate yung kanilang investigasyon at hindi dapat bitawan yung kanilang paghabol pa rin na makuha si Guo Huaping. At lalo kung may mga impormasyon na sila mula sa mga counterparts sa ibang bansa at lalo kung nagbubuo sila ng koordinasyon sa kanila. Okay, Macon, and then Vec. I'm just wondering, naiskupan niyo ba ang NBI, ang DOJ? Na ano po? Naiskupan. Kasi Nauna kayong makakuha ng info. announcement. You made the announcement about this And then they denied. escape ni Go. And yet when the NBI, when DOJ. the DOJ or Remulla was asked to comment on this, parang ang sinabi nila, they are still verifying this information. So, considering na yung NBI is an attached agency of the DOJ, parang na-bypass ba or he just remains silent about it? I don't think naskupan ko ang kahit aling ahensya ni ang DOJ. I don't know and I don't think na may any bypassing na nangyari dahil yung unang impormasyong natanggap ko na pinakorroborate namin sa iba pang mga sources, sa iba pang mga bansa, ay unverified pa at that point in time. So, alam naman natin, kahit sa mga intel agencies natin, nung tinatanong namin yung possible espionage sa POGOs, kaugnay nitong si Guo Huaping, it takes the different agencies some time na i-verify yung kanila mismong mga impormasyon na nadidiskubre. Pero, I think fair na sabihin ngayon na ang dapat patuloy na i-improve ay yung coordination between the different agencies. Okay, Vec. About ano pa rin? Ma'am, sabi niyo po, you got your information from NBI, isa sila sa mga source. Pero si Director Santiago po, kahapon, sabi niya, hindi pa verified kung nakaalis na nga ba talaga ng bansa si Mayor Go. Ano pong reaction niyo lang doon? Again, dahil iba naman ang BI sa NBI, so tinitake ko at face value. At may tiwala ako kay Director Santiago sa investigasyong ito dahil ilang beses na rin niyang natulungan yung pag-usad ng investigasyon namin. So, I think it's fair for him to say na bine-verify pa nila at hindi yan nagbabawas sa expectation ko at ng aking office at ng aming komite na mag-step up lalo yung bawat ahensya kasama ang BI. Dahil, shop nila to yung may nakatakas na isang tao na subject sa Senate warrant of arrest at ipinangako ng BI sa akin at sa SP Pro Temp na hindi nila papayagang makaalis. Ma'am, may tanong po si Mayan tungkol po doon sa Interpol. Ma'am, sorry, hindi Okay po. ko lang masyado maintindihan. Okay Ano po. pong ibig sabihin na na-report na yung passport nila Alice Go and yung mga kapatid niya sa Philippine Center on Transnational Crime sa Interpol? Ang communication lang ng DFA ay ini-report nila yung mga passport nitong 4 na taong ito, yung magkapatid na Leal Guo at si Cassie Leong sa Interpol for their appropriate action. Kasi hindi naman sasabihin ng DFA sa Interpol, dapat ito ang gagawin nyo. Pero ni-raise na nila sa atensyon ng Interpol yung mga passport nitong 4 na taong ito para pwedeng maging subject ng kung anong action tingin ng Interpol ay tamang dapat niyang gawin. Does that mean iimbestigahan na rin ng Interpol sila Alice Go, ma'am? Posible. I would suppose, posible. Pero as I mentioned earlier, mas tamang ang sumagot tungkol sa anong ibig sabihin ng blue notice and red notice ay yung Interpol mismo. O itong office nila dito sa Pilipinas, yung Philippine Center on Transnational Crime. Anong significance ng... Malaking step ba to na ginawa ng DFA na inireport nila sa Interpol yung passports ng 4?
Opo, I think it is a big or a significant step dahil alam ng DFA na yung buong problema ng POGO at lahat ng kriminalidad na konektado dito ay hindi lamang national problem. Regional talaga siya. Even we could say a global problem. At ang Interpol bilang isang global law enforcement association ay makakatulong siguro, no? Tingin ko rin, makakatulong sa ating law enforcement dito sa loob ng ating jurisdiction. Ma'am, kung iimbestigahan ng Interpol sila Alice Go, on what? On human trafficking? It would be up to their, yun na nga po yung ibig sabihin ng for their appropriate action, kung ano po yung lumitaw na mga prohibited acts na sakop ng kanilang mandate bilang isang international policing body, then I suppose maging posible na imbestigahan o gawan nila ng aksyon ang mga ito. Okay. Follow up, Marlon? Sen, will you also invite si Attorney Stephen David because he's insisting na paniwala niya nasa Pilipinas yung kliyente niya? We will surely invite Attorney David. Tapos, ma'am, yung info nyo, tingin nyo, mas nauna kayo kaysa sa BI o hawak na ng BI yung information pero hindi sila nagsasalita until you deliver that privileged speech? I'm not sure kung sino ang nauna. And in any case, baka hindi pinaka-importante kung sinong nauna. Kasi nga, as I mentioned earlier, yung bawat ahensya may kani-kanilang at maaring magkakaibang procedure at saka pace ng paggawa ng kanilang trabaho. Para sa akin, ang importante at pinaka-helpful ay nung ni-raise ko yon bilang question of privilege, ay nag-respond. Patuloy na umaksyon yung mga ahensya. And I hope nakatulong yung question of privilege para mapabilis din yung ganyang mga developments. Pero are you looking at the possibility na beforehand, alam na nila, pero hindi nila dinadivulge, hindi nila di-disclose sa public, or even, they're not even sharing the information with the authorities or sa Senate mismo? Well, anything is possible dahil nga sa kani-kanyang, kumbaga, paraan ng pagtrabaho, pag-fulfill ng mandate nila at yung timetable or yung pace nila. And siguro ang masasabi ko na lang dun sa tanong na iyon ay yung nabanggit ko kanina na basta't ang importante talaga ay yung coordination, yung magandang coordination and effective coordination sa pagitan ng iba't ibang executive agencies. Okay, ma'am, other issue. Tukol dun sa naging hearing ng budget ng OVP, nagulat ba kayo? Inappropriate ba yung naging behavior o actuation ni Vice President Sara dun sa valid na tanong nyo? May kaugnayan dun sa, ang pinag-uusapan pa naman yung libro na ang title ay Isang Kaibigan. Very inappropriate talaga. Nagitla nga ako, physically napaganon ako . Kasi nagtatanong ako una ng mukhang duplication ng appropriations for programs na gustong gawin ng kanyang opisina, pero katulad, so parang duplicating yung mga kasalukuyan ng mga programa ng mga departamento. And by the way, hindi ito yung unang pagkakataon na ni-raise ko yung issue yan. So, hindi pwedeng sabihin ngayon lang. Na-raise ko na rin yan dati, no, sa NTF-LCAC na, andyan naman na yung ganito at ganyang department, gumagawa ng ganyang mga programa in partnership sa mga LGU. So, bakit hindi dun na lang sa mga departments ilagak? Same principle dito sa OVP. At least nung simula, ang sagot niya ay magbabaw daw siya sa wisdom ng Kongreso kaugnay ng budget. Bagamat may pitik siya dun sa isang department na political daw. Yung pangalawang tanong ko, hindi na siya nagbabow down sa with wisdom of the Senate. At ang tinanong ko lang naman ay very fair din dahil may 100 million peso worth na programa, yung kanyang opisina, tungkol sa pagmumudmod ng mga 1 million bags sa mga bata sa mga hard-to-reach communities at may kasamang tree planting. At ang itinanong ko ay yung 10 million peso item within that 100 million peso program budget na magdi-distribute ng isang libro
na siya ang sumulat, pero gagamitin ang government funds, ang taxpayers' money para ipamudmod. So, napakatamang at tingin ko, dapat lamang natanong, pero ganun ang naging sagot niya. So, ma'am, haharangin niyo ba yung 10 million allocation for that book na sinulat ni BP Sara? Well, first of all, at sinabi ko naman ito kay Chair Grace, at the proper time, magpo-propose ako ng amendment na yung mga items para sa mukhang duplicating programs ng kanyang opisina ay i-realign kung pwede dun sa mga departamento na may ganyang na mga programa, or at the very least within OVP, pero earmarked na magre-request lang ang OVP dun sa departamentong may ganyang programa na para ma-authorize gamitin sa ganyang programa ng departamentong yun. Kulang na nga yung, masikip na nga yung fiscal space natin at laging kulang ang pera ng ating mga departamento, lalo na sa ganyang mga social protection programs. Yung may kinalaman sa medical and burial, may kinalaman sa disaster resilience, may kinalaman sa trabaho at hanap buhay, at saka isa pang item. And as for the 10 million peso item para sa libro, well, I think in principle improper request yan. Dahil kung meron kang sinulat na libro, kung ikaw ang sumulat niyan, hindi dapat gamitan ng government funds at taxpayers' money para ipamudmod. So, ma'am, ipapa-realign niyo yan? I think it's a proper item for realignment. Ma'am, parang dumating pa sa punto na sinumbatan kayo ni BP Sara doon sa hiningi niyong tulong during the campaign period. So, parang nagsisisi ka ba na hiningi mo pa yung tulong before? Ano naramdaman niyo nung sumbatan kay ni BP Sara? Ang naramdaman ko ay pagkagitla na naman. Ano naman ang kinalaman ng kwento niyang iyan, na kwento na niya dati, sa tinanong kong budget questions. Dinamay pa niya yung opening ceremony ng aming Akbayan Party Congress na wala rin kinalaman sa budget ng OVP. Ako po ay isang taong marunong tumanaw ng utang na loob, lalo na sa taong bayan. Pero kung umantong ang isang administrasyon sa patayan or paglustay ng kaban ng bayan, ibang usapin na yan. Anyway, sinabi ni VP Sara, hindi naman niya ako tinulungan. So, ano yung isinusumbat niya? Actually, ang alaala ko sa pagkita namin noon, kasi tuwing pupunta ako sa Davao, whether nung rep pa ako ng Akbayan sa House or ngayon nagtatrabaho sa Senado, SOP magko-courtesy call sa local chief executive. And what I remember very clearly nung 2016 pagkita namin, nagpasalamat ako sa kanya dahil sa suporta ng Davao City Government sa kampanya ng Akbayan laban sa aerial spraying at saka sa GMO. So yun yung pinaka-naalala kong usap namin, dalawang agricultural issue. So, hindi ko talaga maisip paano konektado yung lumang kwento niyang yun at yung ganyang sumbat sa budget question sa kanyang opisina na hindi naman niya nasagot ng maayos. Before Mayan, ma'am, yung ganong panunumbat, pagpapakita ito na anong klaseng opisyal ang ating pangalawang Pangulo? Well, lahat kami, kung paano kami magsalita at kung paano kami kumilos or kung ano yung hindi namin ginawa na dapat namin ginawa, dun yung nakikita yung pagkatao namin. And then sabi niyo nga, masikip yung fiscal space. Yes. Sobra bang malaki yung more than 2 billion budget ng OBP? Well, actually, now that you mentioned it, ang 2 billion plus budget request ng OVP, mga triple po yan ng pinakamalaki pa yatang hiningi ng OVP during the previous administrations. Kasi 500 million naman. Yes, yes. Okay, Mayan. Ma'am, so for the record, ipapa-realign niyo yung 10 million pesos para doon sa Isang kaibigan. Opo, at the proper time, sa period of amendments, magpo-propose po ako ng amendment dun sa items ng program sa OVP na katulad lamang, no? Dun sa mga programa ng mga line agencies natin, including DSWD, DOH, DOLE.
And yung item ng 10 million pesos para sa pagmumudmod ng mga kopya ng isang kaibigan ay puproposan ko rin po ng amendment. Yun naman ang purpose ng interpellation sa hearing para i-explore. Ang pagkatanong ko pa nga nung unang tanong ay magiging willing ba ang VP na i-realign yung items na yon na mukhang duplication ng existing programs ng ibang department. Tama, diba? Ang mali is ibili niya yung 10 million ng librong gawa niya. Yes. What if she donates it, but uses the 10 million for transportation and still mamumudmud siya? Will that be allowed? Hindi ko alam kung aabot sa 10 million ang pamumudmud, ang transportation para lamang sa pamumudmod. Pero ang current budget item request ay para ibigay, ipamudmod yung mga kopya ng isang kaibigan dun sa 1 milyong mga bata. At siya pa yung nagbanggit na yung mga batang yon ay may magulang, yung mga magulang na yun ay boboto. Hindi naman ako nag-interpolate ng budget ng COMELEC, budget ng OVP, yung ini-interpolate ko kahapon sa hearing. So, bakit siya nagbabanggit ng boboto? Yan ba ay nasa mandate ng OVP? Ewan ko lang. Ma'am, kung ipapalipat niyo yung budget ng ibang OVP programs na parang duplicate nga po, yung sabi niyo earmark, paano po? If ever, kunwari, may humingi ng burial assistance sa OVP, pwede silang humingi sa DSWD? At ngayon, kasalukuyan, humihingi na sila ng ganon sa DSWD dahil yung DSWD, yung tamang departamento na may ganoong program. Kaya magaan sa loob ng Kongreso na i-appropriate yung budget items na ganon para sa DSWD kasi meron talaga silang programang burial assistance. I mean, OVP hihingi ng budget sa DSWD kung may humingi sa OVP ng burial or medical assistance? Parang magka-craft kami ng tamang budget language at magkakaroon ng tamang mechanism na yung na-request na budget item na to ng OVP, kung hindi man mailipat sa ibang department, pero andun sa isang fund na i-request ng OVP sa DSWD, in this example, na pwede nagastusin para sa burial assistance. 2 more na lang. Did you really ask for her help noong 2016? Para po... I can't remember if I did, and even if I did, sabi niya, hindi naman niya ako tinulungan, but importante sa akin kasi ang memory ko is visual. I remember thanking her for supporting yung 2 agricultural advocacies namin sa Akbayan. And for sure, I went to see her kasi courtesy call ko yon sa local chief executive. Last na po, yung sabi niyo kahapon, hindi niyo na-appreciate yung attitude. Yes. Did you wish she was kinder? I don't need for her to be kind. Institutional courtesy lang. Kasi gaya ng nabanggit ko kahapon sa hearing, kami sa Senate, we strive to give institutional courtesy sa mga counterparts namin sa executive. And at the very least, yun yung dapat nilang ibigay sa amin. Lalo na pumupunta sila dito para humingi ng suporta namin sa requested budget nila. Ma'am, doon sa nangyari kahapon, di ba sabi ni VP Sara, pinupoliticize, pero siya naglagay ng kulay politika doon sa pagsagot sa inyo. Hindi ko pinupoliticize yung budget hearing. Tama yung sinabi ni Chair Grace sa kanyang balance na pag-chair ng budget hearing namin na tawag nito alam niya na may mga histories kaming lahat in that room sa iba't iba sa amin. Pero proper question sa budget, yung 2 kong tanong. Okay, Marlon. Nakakuha na po kayo ng libro na napadala na po. Ang sabi niya, bibigyan niya kaming lahat ngayong araw. So, pagbibigyan ko siya ngayong maghapon. Gusto niyo ba may dedication? Hindi naman. Na-overdose na ako sa dedication kahapon. Doon po kasi, I don't know if you have seen some photos sa social media nung libro. Kasi it appeared doon sa back page, merong mukha niya. Tapos, siya ay 15th Vice President of the country, a former Mayor of Davao, and a former Deputy Secretary. Tapos yung last sentence is, isa siyang kaibigan. Do you think anong purpose nung libro na yon? Well, obviously the purpose is to magpakilala sa sarili niya sa mga bata na bibigyan ng librong yan sa mga bahay nila sa hard-to-reach areas. Sa mga bata lang, sa magulang na po.
Well, nung maliliit yung mga anak ko, pag may mga libro sila or school bag, kasi bag ang ibibigay, di ba? So pag may mga bag silang inuuwi from school after class, syempre tinitignan ko rin. And of course, makikita ko rin yung laman ng bag nila. Sinasabi mo, ma'am, yung printing pala noon will cost 50 pesos per copy according to the Office of the Vice President. Kaya nag-allocate ng 10 million. Well, ang punto lang kasi, textbook ba yan? Approved ba ng DepEd? Naku, kung pag-usapan natin yung textbook problem ng DepEd, yung nakaraang 2 taon, ang daming problema, di ba? So bakit inuna ang isang personally authored, kung siya ang sumulat niyan, personally authored na libro? 10 million. Maliit kung sa textbooks kabuo ang budget ng DepEd, pero hindi siya barya. At 10 million na galing sa buwis ng mamamayan. So pera pa rin na hawak ng gobyerno na dapat tanungin ng Kongreso. Ma'am, kung alam mo nung book na yon, all about BP Sara, may nakikita kayo na ibang intention nun? Is it parang preparation for 2028? Possible? Well, hindi ko alam kung bakit paulit-ulit siya na nagsasabi ng politicizing kahapon. Basta para sa akin, at kaya sinabi ko sa chair at sa pagdinig niya na tungkol ito sa pera ng bayan. It's not about you. Okay, Cecil, and then, Camille. Cecil. Senator, ang sabi po, karamihan po ng comments sa social media na yung pagka nagdi-distribute sa mga eskwelahan, usually pinadadaan sa mga board ng book board na tinatawag nila. Apo. And since siya yung dati nating kalihim sa edukasyon, tama po ba yung ganong procedure niya na meron siya nakahanda ng libro? Ito po ba isa sa mga itatanong ng Kongreso kung ito'y inaprubahan ng book board dahil po i-distribute sa mga eskwelahan? And to think na mga bata po ang magiging tatanggap nito. Kaya nga po, tama ba yung prosesong ginagawa nila ng office nila sa book na iyan? In the first place, requesting a budget item para sa isang personally authored na libro na hindi nga naman textbook. And kaugnay nung tanong nyo, pagdating dun sa bawat locality, dadaan nga ba sa local school board o kung may book board doon? Supposed to be ang libro sa mga bata ay pangunahing mandato ng DepEd dahil sa kanilang textbooks program. At lalo na kung malalaman natin sa pagdinig naman ng proposed budget ng DepEd na may underspending problem para sa textbooks ang DepEd, so lalong nagiging ironic na sa kabila nun, dun sa kabilang department na dating hawak nila, mayroong ganitong inappropriate budget request. Second question ko po. Okay. Kung halimbawa pong i-allow to ng Senado or ng Kongreso, ano po ang guarantee natin na hindi ito susundan ng iba? Kaya nga po hindi namin dapat sundan. Kaya nga po at the proper time in the period of amendments, ipopropose kong i-realign yung budget item na yon na 10 million. Okay, last 2 question from Cecil and then Macon. Ma'am, nabitin kami ng konti kahapon. Kala namin magtatanong ka pa dun sa hearing. Opo. Natapos na agad. Okay ka na po ba doon? At sa plenary na lang natin pag-uusapan yung budget? 2 tanong lang talaga yung gusto kong itanong kasi ito yung 2 pinaka-glaring sa budget request ng kanyang opisina. Pero ipopursue ko yon sa plenary. Ipopursue ko po yon sa plenary, lalo na sa period of amendments. Ma'am, di ba may old-time tradition na in courtesy sa executive, di ba? So paano po yun? Di ba in the past nga na-approve in 5 minutes yung budget ng OVP. Iba ang mangyayari ngayon? Last year, hindi ko rin pinalampas yung OVP budget hearing dahil itinanong namin doon yung confidential and intelligence funds. And nagbunga po ito hanggang sa plenaryo ng Senate version. At salamat naman na carry hanggang sa BICAM at hanggang sa pinirmahang General Appropriations Act ng Presidente para sa taong ito, 2024. Kaya
gratifying na ngayon sa OVP budget request, walang confidential and intelligence fund. So, palagay ko tagumpay ito sa pag-exercise ng Kongreso ng power of the purse. So, yung courtesy namin ay ibinibigay namin sa yung tamang decorum pagkaharap namin yung mga resource persons, heads of agencies, at mga staff nila. Ang courtesy hindi naman kailangang ibig sabihin na hindi namin gagawin yung aming tungkulin. In fact, that would be discourteous. Doon naman sa mga mamamayan na galing sa buwis natin itong ina-appropriate naming budget. Other than yung sabi natin walang CIF ang OVP, may iba ka pa po bang agency na nakita na mataas yung CIF for 2025 budget? Titignan po namin sa pagdinig ng bawat proposed budget ng mga agencies. At least dahil sa interventions namin, lalo na sa simula ng Senate Minority kasama ng Minority Leader Sen. Coco Pimentel, at least talagang na-shine na ng spotlight, lalo na yung confidential funds na ironically, mas maluwag pa ang pag-treat doon kesa pa sa intelligence funds sa ating budget process. So, magandang area na nabuksan namin yan, yung debate laban sa Confi and Intel funds para sa patuloy na budget reforms sa panig namin sa Kongreso, and na ang outcome sana ay alang-alang sa mamamayan at taxpayers, mas tamang pag-appropriate at paggastos ng pera ng ating bayan. 12:04 na, so last question from Macon and then Daniel. Habol si Daniel. Ma'am, don't you see this as early political campaigning? Kasi nandun yung mukha niya, nandun yung accomplishments, plus ano? Well, yan ang isang napaka-fair na tanong. Nawalang sagot. Nawala pa Maraming sagot. nagtatanong nun. Tinanong nyo yan at very fair na tanong yan at nababasa ko po sa comments ng maraming netizens natin. At actually kaugnay sa isang tanong kanina na bakit ngayon lang, 'di ba? Kung talagang magmumudmod ng libro sa mga bata, bakit ngayon lang? Bakit hindi nung 2022 or nakaraang taon? Bakit ngayon? Siguro, yung mga nagtatanong ng gano'n ay naiisip, ngayong taon ay bisperas ng isang importanteng proseso. Kaya ko sinabing, fair question at maraming nagtatanong po nun. Okay, last question from Daniel. Siyempre. My adopted son. In-announce na, live yan. Ano kayo? Ma'am, sa segue lang ako kay yung isa nyo pang, si Kibuloy. Yes. Tingin nyo ba, same din yung ginagawa na ni Kibuloy na parang palabas, masok din po sa bansa? Kay Apollo Kibuloy, walang maraming balita na labas-masok siya. May mas maraming nagpapalagay na nandoon pa rin siya kung saan siya unang nag-hole up. So, ma'am, posible ba kaya, may information ba kayo kung nasa Mindanao pa rin ba siya? Ganon po yung karamihan ng impormasyon na nandun pa rin siya sa Glory Mountain. Opo. Thank you, ma'am. Okay, on that note, marami pong salamat, Senator Maraming salamat Risa po. Ontiveros, at gayon din sa kanyang media team headed by Louie Belmonte.